At eto na nga, Martin Romualdez tatakas na rin ayon sa isang artikulo. What the fuck? This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Masyado siyang hindi niya alam kung ano gawin at masyado siyang mabagal yung ano. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Ayan na nga ang sinasabi ko. At syempre sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin ang maiinit na balita. At eto na nga, Martin Romualdez tatakas na rin ayon sa isang artikulo. What the fuck? Dahil di umano ay magpa-file ng leave itong si Martin Romualdez at meron na daw na pipisel na ipapalit sa kanya bilang speaker. Ay, grabe naman yan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay bilibid. Dapat hindi makatakas ng bansa itong si Martin Romualdez. Abay, eto nga. Pilit ba nilang pagtakpan kusang aalingasaw? Meron na naman pong bagong binulgar na panibagong katiwalian itong si Saldico. Abay, kotang-kota ka na, iho. Oo. At samantala, BP Sara, may maanghang na patama kay Marcos Jr. patungkol sa nangyayari sa Pilipinas. Matagal-tagal ding di bumanat si BP Sara, pero ito, may bagong banat. Sapul na sapul, tumbok na tumbok. At sigurado, manggagalaiti na naman dito yung mga alaga niyang taga-tahol katulad ni Cale Castro. At pag-uusapan po natin yan mga kababayan pagkatapos lang nito. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin na mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, bago tayo mag-umpisa, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel, mag-like sa video, mag-share sa video at mag-comment sa ating video. Alright, so umpisa na po natin mga kababayan kasi po kanina, biglang lumutang si BP Sara Duterte dyan sa budget deliberation ng Office of the Vice President dyan sa Kongreso. Abay, mag-isa po siyang pumunta mga kababayan. So, hindi literal na mag-isa. What I mean is, meron siyang mga securities, pero siya lang po yung mag-isa na sumalang. Hindi katulad dati na meron siyang mga ASEC, USEC, at may mga abogado na kasama. Pero sa pagkakataong ito, mag-isa lang po siya at ganun po siya katapang mga kababayan. At alam naman natin yan na noon pa man, umpisa pa lang ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. ay talagang ginigiba na ng ginigiba si BP Sara Duterte. Pero nakikita nyo naman ngayon, matikas na matikas pa rin at nananatiling nakatayo. Samantalang yung mga gustong magpabagsak sa kanya, mga kababayan, ayun, nagsisitalsika na at hindi na malaman kung saan pupunta. Nagsisitakasan na papunta ng ibang bansa. Katulad na lang halimbawa ni Saldico at yung Dong Gonzales na yun, yung masigasig din na manira kay BP Sara Duterte, hindi na rin makita. Nowhere to be found na sa Pilipinas, pero alam ng mga kababayan natin sa ibang bansa kung saan sila nakatira. Yun ang problema nila ngayon, no? So, kanina, mga kababayan, ay nagkaroon po ng hearing nga dyan sa Kongreso at meron katanungan si BP Sara Duterte na talagang hindi inaasahan ng mga taong nandun sa loob ng Kongreso, maging sa mga nanonood. Nang tinanong niya itong si Representative Rene Co kung siya ba ay pinsan ni Saldico. Aba, nagbistulang icebreaker itong mga kababayan kasi dyan po sa Senado, sa Kongreso, hindi natin malaman kung bakit pag naririnig nila ang salitang pangalang Saldico, parang nabubulunan silang lahat. So ito po yun, mga kababayan, pakinggan po natin. May I be allowed to ask a question? Depende sa nature, Madam Vice President. Dapat, BP Sara, tinanong mo, mga gago ba kayo? Okay, sige, tuloy. Yes. Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Saldico? Oo, wala nakakasagot. Ba't ganon? Ba't ganon kayo dyan sa Kongreso? Parang nawawala kayo sa ulirat.
nawawalan kayo ng ulirat pag naririnig nyo ang pangalang Saldico. Oo. Ba't di kayo makapagsalita? Nagtataka ako kung bakit laging ganyan. Mamaya may papakita pa ako sa inyo. Gusto ko Mr. lang Chair, I can malaman. answer. Sige, sagutin mo, Iha. Are they relatives? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Ah. Zaldico or to Representative Zaldico or Oo. any of their relatives po. Nako, kung ako, sasabihin ko, ay, pinsan ko po yun. Oo. Kapag anak ko nun eh. Malakas yun eh. Di ba? Oo. Malakas yun. Si Saldico, pinsan ako nun. Pamangkin ako nun. Di ba? Ganun ang ginagawa ng mga kupal na nakikiusap or yung mga nagmamalaki, gumagamit sila ng mga pangalan. Pero this time, dahil si Saldico ay palubog na, ikinakahiya na nila yung pangalan. Bakit ganun? Puta, noong nakaraan, mga dinudyos nyo si Saldico. Pero ngayon, bakit ganun? Itinatanggi nyo na. Oo. Thank you, Madam Chair. Yan. Okay? So, hindi daw po niya kaano-ano si Saldico. Pero dapat may karugtong pa yung sasabihin ni VP Sara Duterte. Sabi-sabi may karugtong pa yun eh. Sa isip-isip ni VP Sara. Magkawi kasi kayo eh. Parehas ang trip nyo sa buhay. Magkahawig kayo. Parehas ang takbo ng utang parehas ang takbo ng utak ninyo, yung pabagsakin ako. Parehas kasi amoy niyo eh, Parehas kayo amoy salot sa lipunan, di ba? Kung si Saldico, salot sa pondo. Ito naman salot sa kabataan to eh, di ba? Si Renico, di ba? Alaga nito ni Franz Castro diyan sa Kabataan Party List. Kaya nga kanina, itong si Renico, mga kababayan, ito yung masigasig magtanong kanina. Pero yung mga tanong nitong representative na to, yung mga tanong noong 2025 OBP budget pa, budget hearing noong 2025, hindi sila talaga maka-move on. Di ba? Pero bakit parang nabibingi sila kapag naririnig na yung pangalang Saldico? Di ba? Parang allergic sila, parang takot na takot sila kay Saldico. Di ba? So at ito nga, mga kababayan, kailangan po pala talaga umalis ni Saldico sa Pilipinas dahil napakarami niyang atraso sa mga Pilipino. Di ba? Kung hindi siya alis, delikado siya eh. Delikado siya sa nagngangalit ng mga Pilipino. Biruin mo, maliban sa flood control project, dawit din sa laptop scandal dyan sa Department of Education na halos nag-triple yung presyo ng mga laptop, ng mga ordinaryong laptop, pero yung presyo ng pang-gaming at mga high-end ng mga laptop, ang presyo. So ngayon, pati pala sa isda, dawit din itong kawatan na ito na si Saldico. Ito, panoorin po natin mga kababayan. At least, bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Ayaw doon yung banggitin pero binanggit pa rin ang pangalan noon ay Saldico, di ba? So ngayon mga kababayan, may paglalagyan na ito talaga si Saldico. Grabe, kotang-kota na po siya mga kababayan. Flood control, laptop scandal. Tapos ito mayroon pa pala diyan sa fisheries, di ba? Sa mga isda, di ba? So at dahil magkakasabuan sila, dati hindi napapanagot si Saldico. Pero ngayon, umabot na sa sukdulan yung galit ng mga tao. Mukhang hindi na kaya palagpasin ng taong bayan. Nakaswapangan ng mga tao na ito. Napanood nyo yung batasan rally kagabi? Abay, nagbabatuhan ng kamatis. So, idagdag pa natin itong bagong revelasyon ni Tio Laurel. Ito ay secretary ng Department of Agriculture na kalukuhan pa na ginagawa at pinipilit siya ni Saldico dati. At tingnan mo ang itsura ni Redon. Kung paano siya nabulunan. Ulitin natin ang bahagya. Tingnan nyo itsura ni Redon. Tinanggal na listahan dahil Itsura ni Redon. kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan. Pagbasdan nyo mukha ni ni Redon. ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Nagulat siya. Okay, alright. But very clear, no? Ano? Okay. Okay. Natuwa ako dito eh. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan ng
isda. At ang pangalan nun, Saldico. Tingnan nyo. Oh, okay. Alright. But very clear, no? Okay. Okay. So pag-usapan mo natin, how many times? Wala, hindi niya alam kung ano sasabihin niya, no? Na-blackout siya doon, hindi niya inaasahan yung sasabihin. Akala kasi ni Redon, ay, kakampi natin to, si Secretary Tiu. Puta, biglang nilaglag niya si Saldico. Hindi na ngayon malaman ni Redon kung ano sasabihin niya. Actually, si Redon matino ito dati eh. Naging gabinete ito ni President Duterte. Tinanggal ito ni President Duterte kasi ang hawak nitong ahensya ay urban poor, di ba? Urban poor sa mga mahihirap. Pero, tayo na lagi lang itong nasa ibang bansa. Lagi nasa ibang bansa. At ipinagyayabang niya yung kanyang yaman. Kumbaga, ipinapakita niya sa mga kapwa niya kongresista or kapwa niya nagtatrabaho sa gobyerno, ay ba ako sa inyo? Mas mayaman ako. Lagi akong nasa ibang bansa. Di ba? Oo. Kaya, tinanggal ito ni President Duterte dati. Kaya ngayon, galit na galit siya kay Duterte. Kaya yan, ang istorya dyan. Kaya napunta siya dyan, nandun sa kabilat, binabanatan na ang mga Duterte. Di ba? So, walang hiya itong Saldico no? Kapag pagkakwartahan talaga, kahit balansa, papatusin nila. Di ba? So, nagtataka ako kung bakit ganito sila kaswapang sa pera. Saan nila dadalhin yung pera nila? Di ba? O ano gagawin nila sa putay ng pera na napakarami kung sobra-sobra na? Hindi mo naman mapapakinabangan na. Di ba? Ang nakakabwisit, umaapaw ang pera nila sa bulsa, sa mga bangko nila, sa mga room vault nila, pero yung mga Pilipino walang makain at ang sisti pa, nakalubog sa baha ang mga bahay. Di ba? So dapat sa ganitong mga kawatan, ito talaga yung mga sinusunog na buhay. Kasi mga walang mga konsensya di ba? Yung pinaghihirapan ng mga Pilipino sa pagbabayad ng buwis, napupunta lang sa bulsa nila. Ang kakapal pa ng mukha, di ba? Makakapal ang mukha, mga naghuhugas kamay pa. Tanggi ng tanggi, pero yung mga daliri ng mga Pilipino, nakaturo lahat sa kanila. So, ang ginagawa nila, dinidelay yung, kunyari, investigation para makaiska po sila. So, ito yung pasimuno. Mukhang tatakas na rin, mga kababayan. Ayan, may bagong lumabas na balita kanina, artikulo, di ba? Ayan, nakalagay dyan. Martin Romualdez to go on leave. OGD, eyed as a new speaker. So, totoo yung mga ugong-ugong napapalitan na ito si Martin Romualdez. Di ba? Iyon ang sabi ng artikulo dito sa Politico, mga kababayan. So, actually, dapat nga matagal na yan eh. Dapat matagal na sinibak yan. Hindi ko lang maintindihan sa presidente ng Pilipinas kung ano ang nangyayari, kung bakit hindi pa niya tinatanggalan sa Saldico na maraming kontrobersiya dyan sa pagka-speaker niya. Basahin natin. Sabi dito, talk of another leadership change is once again swirling in the House of Representatives, with Deputy Speaker Faustino Boji de Guzman III floated as a possible replacement for Speaker Ferdinand Martin Romualdez should the latter reportedly go on leave. Okay. So, ituloy natin. Ernst Cooper said a veteran lawmaker representing Isabela 6th District is being quietly positioned as a speaker. However, the Malacanang is said to be cautious, viewing D is still closely aligned with Romualdez despite growing chatter about succession. Diba? So totoo pala, mga kababayan, yung bali-balita na papalitan talaga si Romualdez. Kaya pala malakas ang loob ni Kiko Barsaga na magsalita dahil alam niya na mawawala ng kapangyarihan ni Martin Romualdez. Diba? At ang sabi sa artikulo, tahimik daw na ipoposisyon itong si D, maglilib si Romualdez at gagawing caretaker o pansamantalang speaker sa Kongreso hanggat hindi natin namamalayan na makaalis na itong si Romualdez, mananatili ng speaker si D. So, silent. Pero ayon sa artikulo, medyo nagdadalawang isip pa rin ang Malacanang. Dahil si D ay kaalyado pa rin ni Martin Romualdez. So siguro pansamantala siya magiging speaker o obserbahan ng administrasyon ni Marcos. At kung katulad din siya ni Martin Romualdez na hindi nila makontrol, malamang sa alamang papalitan din yan. Pero ang importante dito, dapat hindi makalabas ng bansa si Romualdez. Kahit sino pa ang ilagay nila dyan, dapat yung may sala sa mga Pilipino, may sala sa taong bayan, dapat hindi makalabas yan. 'Di ba? Nakalabas na yung iba baka naman itong mga natitira pa na nandito sa Pilipinas makalabas din. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga diskarte nila Napakabagal kumilos ng administrasyon na ito. Nakatakas na yung mga isda, tsaka lang nila ilalatag yung lambat. 'Di ba? Sa bagay, ano pa ba i-expect natin? Mahina talaga yung Pangulo tingnan mo, siya mismo nagtatanong kung bakit nagkaganito na ang gobyerno. 'Di ba? Itanong mo yan sa sarili mo. Huwag mong tatanong sa mga Pilipino.
Di ba? Wala talaga siyang alam, mga kababayan. Tulad nito simpleng tanong, hindi niya masagot. O ito. Good morning, Mr. President. Ibon Foundation has said that billions of fund control funds concentrated in the ruling parties. May we get your comments, sir? Are you aware of it? Ano? That is the Stack up. case in every single how do you say legislative body. Siyempre, the majority party is the majority party. So silang pinakamarami. Mali! Hindi porket kaalyado mo, kung hindi naman kinakailangan ng pondo, ibibigay mo. What the fuck? Diba? Yung pondo, halimbawa sa flood control projects, putang ina, magbibigay ka ng flood control project sa kapartido mo na hindi naman binabaha yung distrito. Mali yun. Diba? Puro pagpera talaga, ang pera talaga nakakabobo. Diba? Hindi porket kaalyado mo, bibigyan mo na napakalaking allocation ng flood control project kahit hindi naman sila binabaha. Katulad, noong panahon ni Pangulong Duterte, kung saan yung bumabaha, doon natin lagyan ng flood control. Hindi yung wala namang baha, bibigyan mo ng flood control. Ano ka, loko-loko? Diba? At kung matatandaan nyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi niya prioritize yung kanyang partido, hindi niya prioritize yung kanyang lugar. Inunan niya yung ibang lugar, lalo-lalo na yung Bicolandia. Alam niya doon, natalo siya doon. Pero ang ginawa ni Pangulong Duterte, inunan niya yung mga lugar na yon kasi nahihiya si Pangulong Duterte na baka masabihan siya na swapang na porket lugar niya, porket partido niya, bibigyan na ng ganong pagpapahalaga. Hindi. Si Pangulong Duterte, kung ano yung kailangan, yun ang ibibigay. Hindi, wala namang baha sa distrito ng congressman na yan, bibigyan mo ng allocation ng flood control project. Ano, tanga? Di ba? But again, if there's nothing particularly about that. They are the most numerous. Wala. Hirap na hirap sagutin, Di ba? Hirap na hirap siya sagutin yung tanong kasi nga, nanakaw yung pera. Di ba? Kung malinis ang konsensya mo, kung malinis ang puso mo, napakasimpleng sagutin yung tanong na yan. Di ba? Pero dahil alam niyang ninanakaw talaga yung pera, yun, nagkabulol-bulol na. Tama naman yung sinasabi niya na majority, yun talaga ang marami. Yun talaga ang kalakaran sa politika Pero dapat mali yun Na dahil kapartido mo, dahil kaalyansa mo, ang panang partido mo, bibigyan mo ng mas malaking pondo kahit hindi naman nila kailangan ng pondo. Kaya no wonder, walang nangyari sa bansang ito sa loob ng 3 taon. Kasi yung pera ay nilalagay sa hindi naman dapat pinaglalagyan. Di ba? So, di niya may paliwanag ng mabuti dahil nga, iisa lang yung goal nila iisa lang yung goal ng mga kapartido, nakawin yung pera. Hindi na siya nakakapag-isip ng matino na isasagot niya. Alam nga naman sabihin niya na mas marami kami nilalagay sa mga kapartido namin na pondo kasi kaalyado namin yan, na nakawin namin yan. Hindi naman po pwedeng sabihin na gano'n. Di ba? But the way he handled the question is really questionable. Mapapatanong kayo, bakit ganito sagot nito? Di ba? Mapapaisip ka kung ano yung nasa isip nila habang ina-allocate nila yung mga pondo sa kanilang mga partido. So, hindi talaga nila iniisip na pagandahin or paunlarin ang Pilipinas, mga kababayan. Kasi, bukod sa hindi naman talaga yun ang goal nila, mahina talaga yung resolve ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mahina siya. Mahina yung utak niya pagdating sa leadership. So ngayon napatunayan natin na he is weak. Talaga sabi ni Pangulong Duterte. Naging presidente nga lang naman kasi ito kasi pinilit ni Amy Marcos. Pero mo nanood ng Ant-Man kinaumagahan, nakapag-desisyon na siya na magiging tatakbong presidente. So pinilit ni Amy, dinala ng mga Duterte, kaya siya nanalo. At ngayon, nagsasabi yung mga Duterte na wala talagang alam si kumpadre. Kaya nga sorry si VP Sara Duterte kasi alam niya nabudol siya Akala niya totoo yung mga pangako noong kampanyahan. Late na niya nalaman, sila pala naglulukuhan. At kanina, binanatan na naman siya ni VP Sara Duterte. Ito binanatan. Ikaw, Presidente ba? Tapos alam mo na. Nangyayari. Tapos, nakikita mo na based on the budget kung paano ginagawin kung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng komisyon o ng komisyon? Actually, kasi dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, na nagpumili siya
sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Tapos ngayon, itong Bongbong Marcos, kung makaasta, akala mo wala siyang kasalanan, no? Akala mo, apakalinis niya. Siya nag-appoint ng speaker, eh. Di ba? Siya ang naglagay niyan dyan. Hindi yan mapupunta dyan kung ayaw niya. Pero ang tanong kasi dito ni BP Sara, Pucha, may history na to ng pagnanakaw, ilalagay mo pa dyan. Kung matino ka, alam mo na may history na ito ng pagtanggap ng bribery, kukunin mo pa, anak ng tokwa naman, mag-isip-isip ka. Klaro na doon nakita na Oo. sa nakikinig sa bribery. Oh. So, ikaw pa president, kung may ilalagay mo yung klase, ganyan klase speaker, yun, hindi ko namin. So, anong nangyari sa budget natin? Ah. Kaya, nakakitirig eh, Mm. yung budget natin. Tapos, syempre, sumabog na. Oh. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung ano nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. Yung ang cabinet meeting sinabi sa kanya kung ano nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is na-change the picture. Di ba? Nagsabi na si VP Sara Duterte dati na, ginagamit ang Department of Education para makapagnakaw sila ng pera. Kasi ang budget na hinihingi ni VP Sara doon sa Department of Education nung siya ay secretary is 5 billion. Meron daw lumapit sa kanya na bata ni Romualdez na nagtatanong kung ilang porsyento daw ang ibibigay ng Department of Education sa kanila. Hindi pumayag si VP Sara na magbigay ng porsyento sa kanila. Ang ginawa ng mga demonyong kawatan, imbis na 5 billion, yung pondo ng Department of Education, ginawa nilang 15 billion. Okay? So, 15 billion, yung 5 billion na punta kay VP Sara Duterte, yung 10 billion, nowhere to be found na. What the fuck? So, tama nga naman. Magulang din. Dahil hindi pumayag si VP Sara Duterte na babawasan or makurutan ng porsyento yung budget ng Department of Education. Di-insert na lang natin. Magdagdag na lang tayo ng pondo. Yun na lang ang kunin natin. Walang hiya. Kung, alimbawa, 10% ng 5 billion ang makukuha nila, maliit yun. Ang ginawa nila, dinoble-doble pa nila. So, lumabas na 10 billion yung nakuha nila, yung nanakaw nila, mga kababayan. And that's what VP Sara is explaining. At may video yan, mga kababayan. Hanapin nyo lang dyan. Ano ba bang komisyon? Anong komisyon? Anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget. Nakikita natin kung paano siya kinuha. Sabihin mo na kasi VP Sara na nagsasabuatan sila. Oo. Nagsasabuatan sila. Kasi kung ako presidente, may mga pinangalanan. Nakikita ko, ako ang nasa top, ako ang nasa bubong. Makikita ko yung nasa ilalim niya lahat. Walang hiya. Yung mga ordinaryong Pilipino nga, alam na kung sino ang nagnanakaw ng pera. Tapos ikaw presidente ka, hindi mo alam. Puta, wala kang kwenta pag ganun. Diba? So, ang kailangan natin, mabawi yung pera na pinagnanakaw nitong mga demonyo na to. Yung pinagnanakaw nila, maibalik sa kaban ng bayan para mapakinabangan ng mga Pilipino. We don't need an investigation kasi yan ang nangyayari sa mga investigasyon. Nakakalimutan lang yan pag humaba ang investigasyon. Nalilimot yan. Nauuwi yan sa kalimot. So, siyempre, yung mga tao mapapagod na. Wala namang nangyayari, pabayaan na lang natin. Dapat hindi ganun. Ito yung umpisa na natin. Nabunag na, napangalanan na yung mga nangangawat. So, putya na, pag ito, nakalagpas pa ito, wala na. Wala na. Kawawa tayong mga Pilipino. Diba dapat lang, diretsyo mo na gawin tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin mo yung budget. Tapos, nalamitin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dyan may bahay sa atin. Nako po. Masyado siyang, hindi niya alam kung ano gawin at masyado siyang mabagal lumalaw. Yari na naman tayo nito. Yari na naman tayo nito, BP Sara kay Auntie Claire. Sigurado, bukas ng umaga, first thing in the morning, may buwelta agad yun, di ba? Kung sabihan mo ba naman na walang alam, tapos napakabagal gumalaw, mabigat itong bitaw na ito ni BP Sara ngayon, di ba?
sigurado umuusok na naman ang mga tumbong, mga tenga ng mga umiidolo kay Junior. Di ba? Oh. Napabuntong hininga na lang eh. Oh. Alam na nung bata Oh. na nakikinig lang, nanonood lang ng balita at nagbabasa lang Ah. ng kotse. Presidente, pa hindi niya alam. Correct. Tuloy na po ba yung ginawa ng EDM, and of course, dapat po ba talagang kasubuan si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa? Actually, hindi na nga siya tuloy. Nothing na nga siya nothingness na ginagawa. Hindi naman siya naging speaker noon eh. Ay, hindi ma'am. I mean yung bribery po kasi na-mention yung bribery, alleged bribery. I do not remember the exact time kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. So, biruin mo yan, mga kababayan, na mga revelasyon, aligasyon yan ni VP Sara Duterte. Napakabigat yan. 'Di ba? Yung sa Okada na mali-maleta na pera. Ba't hindi nila kinakasuhan si VP Sara Duterte kung si VP Sara Duterte ay nami-make news, 'di ba? So ibig sabihin, ayaw nilang pag-usapan dahil mauungkat, mga kababayan. Kahit i-google nyo, makikita nyo yan eh. At naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ano naman? Hindi naman tapos-tapos yan. Meron na namang Senate. Hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niyo sa Senate. Hindi for budgeteering. Meron lang akong bibisitahin na senador. Ay, hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang. Hindi si Senator Amy. Senator Amy, katext ko yun araw-araw. Hindi si Senator Robin. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally kami doon. Ay, tuloy yun, ma'am. Ayun. So yan, mga kababayan, matindi yung bitaw ni VP Sara Duterte at sigurado na naman tayo na uusok na naman ang tumbong ni Claire Castro dito. Di ba? Umandahan-dahan na tayo, ha? Pero alam mo, dito natin mapagtatanto. Di ba? Paulit-ulit, marami ang nagsasabi na ganito, ganyan. Pero ayaw pa rin maniwala talaga ng mga tao. Pilit pa rin nila na itinatama yung pagkakamali or yung mali na naririnig nila. Mga baliktad talaga pag-uutak eh. Biruin mo, nasa Kongreso yung mga pinangalanan, tapos ngayon, Senado yung pinag-iinitan. Senado, nung nagkaroon ng Rigodon, pinalitan ng Senate President. Samantalang, yung problema ay nasa Senado, ay nasa Kongreso. Nandun lahat yung pinangalanan. O siyempre, pag may pinangalanan sa Kongreso, di siyempre di tayo papayag sa Kongreso, ha? O dapat may pangalanan din tayo dyan. Gagawa-gawa tayo ng mga istorya para may mapangalanan tayo. Kunyari, may nagdadala ng ganito, kay ganyan. Dapat ganun, di ba? O sige, ulitin natin, ha? O, si Magalong, si Saldico, pinangalanan. Si Tobit Tiangco, Saldico, Romualdez, pinapangalanan lagi. Ang mag-asawang Diskaya, Saldico, Martin Romualdez. VP Sara Duterte, Saldico, Martin Romualdez. At ito bago, Secretary ng Department of Agriculture, Tew Laurel. Okay? Si Saldico ang pinangalanan. Tapos magtataka ka kung bakit ang sinisigaw nila sa rally panagutin si Sara Duterte. Putang ina yan. What the fuck? Paano napasok na naman si Duterte doon? Sa ginagawang pangangawat ng mga nasa Kongreso. Hindi lahat na nasa Kongreso, Kasi sabi natin lagi, marami pa rin mababait at matitino dyan sa Kongreso. Ito, mga pinangalanan, pinangalanan na eh. 'Di ba? Ano pa gagawin natin diyan? Di siyempre imbestigahan. 'Di ba? Kung di ba naman mga top-notch idiot itong mga salot sa lipunan na ito na pilit pa rin nilang ililigaw ang mga Pilipino.
Yung mali, ginagawa nilang tama. Yung tama, ginagawa nilang mali. Pero marunong na ang taong bayan. Diba? Marunong na. Oh, marunong na mag-analyze. Marunong na tumimbang ng istorya. Putangin na. Oo. Sino ba naman maniniwala? Pasasalihin mo sa swimming competition, hindi marunong lumangoy. Maniniwala ka ba doon? Ganon sila magsinungaling ngayon, mga kababayan. Yung halatang halata. Ha? Na talagang ginagago ka, niloloko ka. Oo. At minsan, itong si VP Sara Duterte, she can be as kind as angel, a polite as angel, but she can also become a badass. Ha? Pag tinatarantado mo siya, biruin mo ha. Oh, mag-isa siya pumunta sa Kongreso kung saan nandun yung mga buhaya na naghihintay kung paano siya lulunukin. 'Di ba? Pero kung matatandaan natin, takot sila lahat kay VP Sara Duterte. Kasi pag naging presidente si VP Sara Duterte, si VP Sara Duterte hindi mapaghiganti. Hindi mapaghiganti ang mga Duterte. Pero dahil sa mga pagkakamali o kasalanan na ginawa nila sa mga Duterte, takot na takot sila makabalik ang mga Duterte. Ikaw ba naman, putang ina, sasabihin mo, pasensya na, ha? Pasensya na, kailangan lang namin ng pera, kaya kailangan namin pumirma. Putang ina, kung mayroon kang paninindigan, hindi ka pipirma laban kay VP Sara, na alam mo naman wala namang ginagawa. Oh. So, natatandaan mo ba nung pinagmumura ni VP Sara yung mga hinayupak? Diba? So, ito, i-repress natin para yung mga tao, kababayan natin Pilipino na nagbubulag-bulagan, ipaintindi natin sa kanila, isoplak natin sa kanilang pagmumuka na tama ang sinasabi mula kay President Duterte hanggang kay VP Sara Duterte. So, ito po yun. Like, 3 months ago, ito yung sinasabi ni VP Sara Duterte, walang naniniwala, sasabihan pa si VP Sara na lukaret. Pero, yung lukaret na sinasabi nila, yung pala ang nagsasabi na tama. Diba? O, eto, panoorin natin. Ayan mo. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Correct. Joel Chua. Ako po. So, ito yung mga panahon, mga kababayan, na talagang binibembang si VP Sara dyan sa Kongreso. Sinisira ang kanyang pangalan para mapagtakpan ang katiwalian nitong mga congressman. So, ito yung mga pumirma sila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Basta lahat ng issue, gusto nilang ibato, lahat ng nangyayari, gusto nilang isisi sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara Duterte. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. So, nasaan na ba tayo ngayon? Are we aren't in hell? 'Di ba? Kung ba itong nangyayari sa atin, parang ano na to hell, impyerno. Para tayong pinapractice mapunta sa impyerno nitong mga demonyo na mga kawatan sa gobyerno. Kasi baha, lindol. Yung baha na dapat sana ay after a few hours huhupa, wala. Dahil pinagbubulsa nila ang kwarta ng bansa. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Nako. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. Yes. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. Sinungaling It's talaga. either he did not know what he was talking about,
so incompetent Nako po. or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat. Yan. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yun. Oh. Oh. Yan. Ganyan magalit ang isang Sara Duterte. Kaya nga takot na takot dyan si Martin Romualdez eh. Di ba? Eh si Martin Romualdez hindi mo yan mapapupunta lang mag-isa. Eh si VP Sara pumupunta mag-isa eh. Di ba? So walang ibang kinatatakutan si Martin Romualdez kundi si VP Sara Duterte. Hindi naman natatakot sa mga pinsan niya eh. Kay Amy Marcos, kay Bongbong Marcos. Eh kung may natatakot kay Bongbong Marcos yan, hindi niya gagawin yung pinagkagawa niya. Di ba? So parang umaasta nga na siya ang presidente ngayon. Sinasabi ni Kiko Barsaga at mga ibang personalidad. Oh, sila may hawak ng pera eh, 'di ba? Si Martin Romualdez na nagdidesisyon kung saan dadali ng pera, 'di ba? 'Yun ang sinabi ni VP Sara noon pa pero walang naniniwala. Lukarit daw siya. So ngayon, sinong lukarit? Ha? Kayong naniniwala doon sa mga patanga-tanga na ginagawa kayong tanga o si Sara na tunay na nagmamahal sa bansa at isinisiwalat kung ano talaga ang tunay na kaganapan na nangyayari sa ating lipunan. Kung sasabihin nyo, lukaret. 'Di ba? So kayo, galit na galit kayo kay VP Sara Duterte dahil bukod sa hindi nyo kaya yung ganda niya, yung kasikatan niya, hindi nyo kaya tapatan. 'Di ba? Kahit ngayon, mag-eleksyon tayo ngayon eh. Kahit sino ilaban nyo dyan kay Sara Duterte, pakakainin ang alikabok niya. 'Di ba? Kaya nga, pinababagsak, pinagtutulungan nyo eh. Kasi alam ninyo na hindi nyo kaya si Sara Duterte. Yun ang totoo dyan. Kaya nga, gumagawa kayo na kung ano-ano, impeachment, pagbibintangan na magnanakaw, para pababain ang popularidad. Pero ang taong bayan, hindi nyo na maluloko. Meron dyan mga galit na galit kay VP Sara Duterte, yung iba kakilala ko ba? Utang ina nyo. Ako, kaming mga Duterte supporters, kaya naming sabihin yung nararamdaman namin harap-harapan, kahit sa harap ni Bongbong Marcos, kaya naming sabihin. Kahit sa harap ni Martin Romualdez, pwede namin siyang murahin. Di ba? Pero kayo, kaya nyo bang magmura? Kaya nyo bang murahin si VP Sara o kahit sinong Duterte harap-harapan? Kasi kami kaya namin gawin yun. Kasi kami, hindi kami basta-basta nagsasalita kung wala kami nakikitang mali. Hindi kami magagalit kung wala kaming makikitang mali. 'Di ba? Eh kayo ang ginagawa niyo naiinggit lang kayo 'Di ba? Dahil yung mga idol ninyo hindi man lang makapantay sa popularidad ni VP Sara Duterte. Ganun. Bitterness ang tawag doon. Pag hindi mo kayang lagpasan, siraan mo. Yan ang mga ugali ng mga dilawan, piklawan, 'di ba? At yung mga tao na walang tiwala sa sarili at hindi pinagkakatiwalaan ng mga tao. Putya, yung VP Sara, sasabihin nila kung anong gusto nilang sabihin. Kasi Oda, magalit ka sa kanila. Ito totoo eh. Ito sasabihin ko. Pero yung dyan, ang mga nagbubulag-bulagan, yung mga naghuhugas kamay, putang ina, tuwa-tuwa pa kayo dyan. Di ba? Ninanakawan na kayo, tuwa-tuwa pa kayo, pagtatanggol nyo pa. Kaya ngayon, tingnan nyo, ang gulo ng Pilipinas, kaliwat kanan ang protesta. At diyan sa batasan, 3 araw nagsimula kahapon, mamaya, ngayong gabi, at hanggang bukas. So yan ang napapala ng leader na mahina. 'Di ba? So ikaw ba naman? 'Di ba? 3 taon ko wala kang magawa. Nakakahiya 'yon, mga kababayan. Yan ang sinasabi sa inyo eh. But anyway, hanggang dito na lang po. At kung may komento kayo dito sa napag-usapan natin, i-comment nyo dyan sa comment section. Pag-usapan natin yan sa susunod na mga talakayan. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.